Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Merry Christmas at Happy New Year. Ayan. Bago papasok ang taon, mga kababayan, ang bagong taon. Sana ay masigla tayong lahat, masaya, di ba? Sige, pag-usapan natin ito, pinag-uusapan kasi bagong taon. Isa sa magandang pag-usapan natin, mga kabunyog, ito talagang magandang topic ito. Ikumpara natin yung kaso ng SMNI, yung Sunshine Media Network International. International ba? Incorporated, no? At itong ABS-CBN. Kasi may mga bulong-bulungan. Ito naman na hindi kumpirmado, no? Alam nyo, tayo sa Kulex Vlog, bawal ang fake news. Pero alam nyo naman, pwede natin na pag-usapan yung mga bulong-bulungan, mga chika-chika sa mga palengke, sa mga barbershop, no? Sa mga lugawan, sa mga tambayan. May mga bulong-bulungan na pwedeng bumalik ang ABS-CBN. Sabi nga ng ABS-CBN, in the service of the Filipino people. Ayan. Alam nyo naman na, Chugi, itong Channel 2, itong ABS-CBN nung pandemic, 3 years ago, magpa 4 years na rin, no? 3 taon na ang nakararaan, talagang natsugi yan at hindi na po nirenew ang prangkisa ng ABS-CBN, di ba? So, yon ang nangyari. So, ngayon, kasi nung meron pong isang article dito sa Bilyonaryo. Ito, basahin ko sa inyo, magandang pag-usapan ito. Si Carlo Katigbak, ito yung namamahala ngayon sa ABS-CBN, no? Carlo Katigbak promises 2024 will be ABS-CBN's after 3 years of hell. Promises 2024 will be matindi, no? Parang may tunog na babalik. Ganun nga bang ibig niyan sabihin? Tignan natin. Basta ang sinasabi lang dito, I'm making a promise, sabi ni Carlo Katigbak. Next year will be the best year for ABS-CBN since 2020. Ba? Nag-speech siya. Ang sabi po nila, big turnaround. Sabi din po nila nung isang ABS-CBN COO. Ano ba yon? Chief Operating Officer, no? Si Cory Bidanes. Ay sabi niya, next year we're going to make a big turnaround. So anong ibig sabihin nito, no? Kasi napag-uusapan itong mga prangkisa ngayon kasi nakita natin itong SMNI. Itong SMNI ay suspendido ng NTC sa rekomendasyon o utos ng House of Representatives ng Committee on Legislative Franchise nila Congressman Gaston Bunting at syempre sa liderato ng kanilang speaker si Martin Romualdez. So alam nyo, pagdating dito sa prangkisa ng mga channel, ng mga media, minsan ito may mga hindi natin talaga maiiwasan na maisip na ito may mga halong politika. Di ba? O ngayon, mga kabunyog, gayto kasi yan. Gayto yan. Alam naman natin, bago natin pag-usapan itong SMNI, itong Suarasug ni Kibuloy, no? Itong ABS-CBN, alam naman natin na natanggal ang prangkisa niyan. Yan pinagtulong-tulungan Kumbaga, binuli talaga yan na mga congressman doon sa kanilang komite, no? Naalala natin, sila ano yan Sila Boying Rimulya, sila Mike Defensor, yan po yan. Sila si Marcoleta. Ano ba yan? Baho, no? Si Congressman Marcoleta. Yan po mga nagtulong-tulong, nagpa-star yan. Talagang tiniris. Tiniris po. Talagang pinatay itong ABS-CBN nung nag-a-apply ng renewal ng prangkisa. Diba? Kasi ang prangkisa ng isang media company, hindi naman habang buhay yan I think 50 years lang yan So may batas. At bago ka makakuha ng prangkisa, isang batas po yan na dapat i-grant ng Kongreso. At tanging Kongreso lang ang may kapangyarihan dyan.
yung kapangyarihan sa prangkisa. Ngayon, alam natin maraming statement si Canor. Alam niyo si Canor Duterte, mapaghiganti yan. At nabubwisit siya dito sa ABS-CBN kasi sa tingin siguro ni Canor, kino-kontra-kontra siya. Sinabi ni Duterte ayaw niya dyan. At maraming ang nilahad ng mga dahilan doon sa hearing ng mga violation di umano ng ABS-CBN. In particular, yung di daw pagbabayad ng tax, yung problema nila sa labor, yung ownership, para mapag-aari pa siya ng dayuhan. Maraming mga, in short, hindi binigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Nag-shutdown. Yan ay 3 taon na ang nakakaraan. Kaya nga, di ba noon, ang ating pinag-uusapan dito, hindi lamang issue ng press freedom. Kumbaga, ikaw naman Canor Duterte ka, ang dami nang walang trabaho sa panahon ng pandemic. Itong baliw na si Canor Duterte, talagang ginantihan tong ABS-CBN, pinasarado, nagdagdag pa ng libo-libo na nawalan ng trabaho. Kaya nga, nakalagay dito, 5,000 yung nawalan ng trabaho kasi napuwersa yung ABS-CBN na i-lay off o tanggalin yung kanyang mga trabahador kasi wala na nga silang prangkisa. Eventually nga, itong ABS-CBN parang nakikikontrata na lang in form of black timer sila o papanong mga kanilang kasunduan sa iba-ibang TV network kagaya ng TV5. Tapos itong parang naging content creator na rin itong ABS-CBN. Nag-focus sila sa online, sa social media, no? YouTube, Facebook, di ba? So ganon. Ngayon, naiba na ang ihip ng hangin kasi wala na si Canor. At yung si Canor, bagamat si Inday Takaw, si Sara Duterte ay Vice President, makikita natin na talagang mahidwaan sila. At isa sa mga talagang nakikita naman natin, bulgar yung hidwaan, tinitira na itong SMNI. Diba? Talagang ito, pinasuspindi na ito ng mga congressman. At alam naman natin, may politika talaga dyan dahil tingin natin, dinudurog din talaga ni Martin Romualdez itong SMNI kung saan nandyan si Duterte na nagsasalita, propagandista, nandyan sila Duterte, sila Roque, di ba, sila Panelo, mga Duterte yan, ginagamit yung, istasyon na yan, sila Kibuloy, yan. So, dinurog nila ng mga congressman yan, sinuspindi ngayon. At tingin natin, ididiretso na yan sa impyerno. Ano ibig natin sabihin? Maaring iyan talagang tatanggalan ng prangkisa itong SMNI. Kumbaga, ichuchugi na nila Romualdez yan. Kung ano man motibo nila Romualdez dyan, politika man yan, or dahil fake news, sa atin naman ang mahalaga, totoo naman talagang nagkakalat yan ng fake news at disinformation at napakatindi ng red tagging dyan sa istasyon na yan. At isa pa talagang issue natin dyan sa SMNI ay propagandista yan ng China. Kumbaga, ang mga nilalabas dyan nila Roque, mga maka-China na mga pananaw o kumakampi sa China, di ba? So, tayo, hindi dahil sa kaaway lang ni Romualdez yan, ang mas issue natin, talagang dapat naman talagang mawala na ng prangkisa itong SMNI. Ngayon, balik tayo sa ABS-CBN. Yun nga, sabi kasi dito, big turn around Parang may malaman na sinasabi. Si Carlos Katigbak, tapos sila Cory Bidanes. Ngayon, alam naman natin, ang pwede namang anytime, may isang congressman na maghain ng batas para sa prangkisa ng ABS-CBN. Hindi yan malayong mangyari. Kasi ngayon, yung ere, hindi ko alam kung paano legal term dyan, nagagamit yung ere nitong itong nalugi din, itong All TV na Manila Bilyar na hindi naman nag-click, pumalpak naman kasi bagamat Channel 2, pagbukas mo ng TV, Channel 2, makikita mo naman All TV, hinahanap ng mga tao yung ABS-CBN talaga, yung Kapamilya Network, yung creativity. Siyempre, ikaw ba naman, ilang taon na rin na nasanay ang tao dyan sa ABS-CBN, talagang hinahanap yan ng milyong-milyong Pilipino. No? Talagang may may mga followers talaga yan. Ngayon, di ba nga, nalugi nga yung mga dyan, yung mga show ni Willie Revillame, di ba? Nalugi yung mga, show niya dyan, yung parang wawawin, hindi ko alam kung anong title niyan.
Pati yung mga show nila Tony Gonzaga, di ba? Tawag nga natin doon, nasibuyas eh. Diyan sa istasyon ni Manny Villar. Yung Sana All TV na yan, All TV, di ba? Na hindi naman nag-click, di ba? Kasi nga, hinahanap pa rin ng tao, ABS-CBN. Ngayon, yun lang naman, sa atin kasi pwede, posible yun, depende na yan sa mga congressman. At tingin ko may laman itong mga sinasabi ni Carlo Katigbak, hindi na lang tutungkol sa mga shows. Kaya malaki din na lugi sa ABS-CBN kasi noon mga kabunyog. Sabi dito, since the non-renewal of its franchise in 2020, ABS-CBN has weathered financial storm, losing a substantial 25.1 billion in the first 9 months of this year. So, ang nilugi daw, 25 bilyones. Isipin nyo yan, ano? Sa isang negosyante, malaking loss yan. Pero matindi rin itong ABS-CBN, lumalaban. At ngayon, bumabangon daw sila. Alam natin talagang ginantihan sila, tong si Canor ay pikon, talagang binanatan itong ABS-CBN. Si Rodrigo Duterte talaga, ang isa sa may pakanan yan. Kumbaga, tayo naman hindi tayo nagtatanga-tangahan eh. Marami naman talagang sinabi si Duterte na ayaw niya dyan sa ABS-CBN. May sinasabi pa si Duterte, yun daw kanyang TV ads noon, yung campaign ads niya, hindi daw pinalabas doon. So mga ganon. Siyempre, papaboran din ni Duterte itong mga SMNI na to na ano naman niya, sa kanyang spiritual advisor. Alalahanin natin, si Kibuloy, na may-ari ng mga buwang na kaluluwa, ayan ang spiritual advisor ng buang na si Duterte. Kaya buang-buang ang nangyayari dyan. So ako, dinediretso ko lang naman, ano. So yan ang nangyari dyan. So wala namang naging pakialam si Duterte kung marami ang mawawala ng trabaho. Nung panahong pinasarado niya ang ABS-CBN. Ang mahalaga kay Canor, makapaghiganti siya, makapaghambog siya, ipakita niya siga siya. Ganyan ang ugali ni Duterte. Kaya ngayon ay binabalikan sila ngayon ng tadhana. Patay ka ngayon, di ba? Ngayon, yung SMNI niya ngayon, siya namang suspendido. At tinitiri sila ni Marcos Romualdez. Kahit si Inday Takaw. Sa lahat ng aspeto, pati mga confidential fund, nabubulgar na. So, ganyan po nangyayari ngayon. So, possible ba na makabalik ang ABS-CBN? Sa atin, possible yan. Depende pa rin yan sa mga congressman. Pero sa tingin ko, sa takbo ng politika, ay mga kabunyog, malaki ang posibilidad niyan. Ano? At sigurado na tayo, tingin ko, malaki talaga ang posibilidad na yung SMNI nila Kibuloy, nila Duterte ay putuli na ang ang sungay at buntot niyan. Tuluyan na yang ibasura na ang prangkisa niyan ng Kongreso, di ba? So yun ang ating malaki kasi ang pagkakaiba ng ABS-CBN sa SMNI. Bagamat parehas na politika ang mga umiikot ng dahilan dyan. Politika, aminin din natin politika, ito namang ABS-CBN, masabi naman natin to kahit papano, hindi naman to fake news for mayor. Yan naman ang mga nandyan naman, mga professional naman, na mga journalist talaga. Kung mga professional naman talaga yung ginawa. Matagal na yung ABS-CBN sa ere, no? Hindi ko sinasabing perfecto yan, pero at least professional naman sila. Pagdating sa pagbabalita, sa impormasyon, ikumpara mo naman sa SMNI na talaga namang makita mo, propagandista siya na mga politiko nila Duterte, propagandista ng China, red tagger pa, di ba? Malaki pagkakaiba di ba? O yun, basa-basa lang tayo ha. Alam nyo, ang sinasabi lang natin, kung posibleng bumalik ang ABS-CBN, posible yan. Posible po talaga, napakalaking posibilidad niyan. Kaya lang, dito sa speech ni Carlo Katigbak, ay hindi niya naman diniretsyong sinabi na ang tinutukoy niya ay prangkisa. Hindi ganun ang kanyang sinabi. Kundi ang sinabi niya lang talagang sila kumbaga may pasabog sila sa 2024. Sabi dito turn around, big turn around, sabi ni Cory Bidanes. Official yan ng ABS-CBN. Matindi itong binibitiwang salita na to nila Carlo Katigbak ng ABS-CBN. Tayo naman, sige, kung mabigyan niya ng franchise, maganda. 'Di ba? Tingin ko naman,
madami din naman na contribute ang ABS-CBN sa lipunan, di ba? Tsaka media company naman na lehitimo yan, sa ngalan din ng press freedom, kalayaan sa pamamahayag, dapat din naman, tingin ko, makabalik sila sa ere dahil sila ay biktima din talaga ng persecution o panggigipit, pambubuli, no, ni Duterte at ng kanyang mga aso na mga congressman. Pero ito mga congressman na ito, alam mo, balimbing lang naman yung mga congressman na yan kung sino nasa kapangyarihan at ano ang kumpas ng bagong presidente at ng mga makapangyarihan sa taas, sumusunod naman yung mga congressman na yan. So weather lang, tama si Erap Estrada, weather lang yan. Sabi ni Mila Bianino, kabunyog natin, yes, sira na ang SMNI, buksan ng ABS-CBN. Kayo, hinging ko opinion nyo, mga kabunyog, mga kababayan, anong gusto ninyo? Ano ba? ABS-CBN in, SMNN out. Parang gano'n, no? In and out, parang Sandara Park, no? Makakanta na alam ko may kanta si Sandara Park, yung artista dati ng ABS-CBN. In, tsaka out. Are you in or are you out? Tingin ko, ang paut dyan, ibabasura na SMNI. At tingin ko, itong ABS-CBN, baka sakali, makabalik ang kanilang prangkisa. Depende yan sa mga congressman, di ba? Walter Pamaus. What goes up must come down. Ganda ng sinabi ni Walter Pamaus. Di ba? Tayo naman ay hindi natin sinasabi na may ganyang balitang sigurado na babalik. Ang sinasabi lang natin, may posibilidad. So depende yan sa mga congressman. At tayo naman nag-a-analyze, depende sa klima ng politika, yung mga diyan. Kung paano natin tinitignan yung mga political development. Sabi naman ni Brad Pitt, Dasilio Husayan, okay sir, magandang balita yan. Tayo naman ito hindi pa ito balita. Sinasabi ko lang yung article dito sa Bilyonaryo, yung sinabi ni Carlo Katigbak na itong 2024 ay talagang magiging magandang taon para sa ABS-CBN. Pero wala naman sinabi rito na tungkol sa renewal ng kanilang prangkisa. Ang sinasabi lang natin, may posibilidad yan talaga. No? May posibilidad yan. Kasi pwede naman, maraming congressman yan na pwedeng maghain uli ng batas para bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. So, ganun lang po yan. Tignan natin ang mga susunod na kabanata sa 2024, no? Toots Giyab, good evening, Sir Kulex. Good evening, Kulex, and to all. Salamat, Toots Giyab, ha? Bien de la Cruz, ang totoong bias, TV Network is SMNI. Bias. Di lang bias yan, Red Tagger pa yan, tsaka maka-China yan, ha? Alam nyo yung SMNI, maka-China yan. Meron nga yung niluluto na anong tawag nila doon, parang agreement o gagawa lang may sinasabi sila doon yung makiki-coordinate sila sa CGTN, China Global Television Network. Ano po yan, yung CGTN na yan ay media company na pag-aari ng gobyerno ng China. Isipin nyo yan. Meron silang yun, ang tawag nila doon ay collaboration content daw, sabi ko. Nung huli nagpapalusot yung taga SMNI, lang naman daw, pwede daw sila kumuha ng mga video clippings daw. Biro mo, nagpapalusot pa, kunwari pa kayo video clippings, pero ang totoo propaganda yan ng China. Alam niyo yung China, alam naman natin, napakasinungaling na bully yan, napakawalang hiya niyang bansa na yan, walang respeto yan sa kanyang kapitbahay na bansa. Itong China na yan, yung China bully na yan, hindi tayo nire-respeto niyan. Walang hiya yan sa West Philippines, Handang pumatay ng tao yan. Yung ating mga mangisda, binobombit nila ng tubig, di ba? Water cannon at napakawalang hiya. Dinimanda na nga yan ng Pinoy administration. Nanalo na tayo sa UNCLOS, sa International Court, pero hindi nire-recognize niyang China na yan, di ba? Kaya nga nagtataka tayo dyan kila Roque, lantaran na ang katraiduran niya, nila Roque, nila Duterte, at ang ginagamit nilang TV station, yung SMNI. Maliwanag po yan, bulgar sila kung magtatraidor sa bayan. Kaya
tayo, maliwanag naman sa atin, propagandista ng China yung SMNI na yan, mga kabunyog, mga kababayan. O, di ba? Renato Recolisada, ABS-CBN in, SMNN out. Ba, maraming, kaya nga, botohan kayo dito ha, sabihin nyo kung saan kayo boto. In, out, ABS-CBN, tsaka SMNI, di ba? O, Sir Jimmy De Vera, o, Happy New Year sa aking kaibigan na Pogi, Sir Jimmy De Vera ng Bunyog, may kawayan. O, salamat, Sir Jimmy ha. Eh, pagkatapos ako ng bagong taon, ako pupunta sa inyo, tayo magre-relax, Sir Jimmy De Vera. Ha, tayo mag-chill-chill dyan, ano? Kasama natin sila Kabunyog Ronnie, no? Oh, yan ha. Oh, binabati ko rin, Ma'am Ina de la Cruz ng Bunyog, Japan. Nakabalik ka na pala sa Japan. Sis Daisy de la Cruz, Biliganyo. Happy New Year sa inyo, mga Kabunyog. Dami mga Kabunyog natin. Sila Sir Jun Benitez sa Mindanao, sila Noel. Sunny Clarissa, Bunyog Osamis, good luck sa inyong sa inyong basic orientation seminar ng Bunyog dyan sa Osamis, no? So, mga Kabunyog, hindi ko na mababati lahat, ano? O, yan, bati lang tayo ng mga comment, ano? O, ang ganda kasi ng ating topic. Kayo na masasabi nyo, ha? ABS-CBN, in or out? SMNI, in or out? Kayong bahala sa inyong opinion, mga Kabunyog, mga kababayan. O, mga DDS, bumoto na rin kayo. O, Elaine Chua, ABS-CBN, in. O, madami, puro in dito. Sabi ni Decano Lorelia Nicanor, tama ka po. O, salamat ha. O, tayo ano lang ito, analysis natin, ha, 'di ba? Posibilidad ang lahat, sinasabi natin. May posibilidad. Angel de la Guardia, ang gwapong Angel ng Bunyog. Happy New Year, Sec Jen Kulek. Salamat Angel ha. Congratulations ha. Lagi kang nananalo sa ating Christmas party yung singing contest. Susunod Grand Slam ka na, wag ka nang sasali. Kabunyog Angel. Ibigay mo na ang trophy mo naman sa iba. Magaling kasing kumantayan si si Kabunyog Angel de la Guardia. Lalo na pag nakargahan na ng konting espiritu ng emperador. O, di ba? O, salamat ha. Masayang kasama yan, si Kabunyog Angel de la Guardia. No, active din yan sa rally. O, Maria de la Cruz, Dolores Santos, Happy New Year. Oo, happy lang tayo. Happy. Kaya chill lang ang ating vlog. O, rock on, sabi ni Angel. Oo nga O, minsan shot tayo dyan pag nagawi-gawi ako dyan sa Taguig, ano? O, puro ABS-CBN for life, sabi ni Willie Gogola. Oo nga malayo talaga no, mga Kabunyog. Pag kinumpara mo talaga SMNI, tsaka ABS-CBN, ang layo talaga Kasi ito namang ABS-CBN, alam natin, pinulitika lang to ni Duterte, ginantihan to ni Duterte, winalangya ito ni Rodrigo Canor Duterte para makipaghiganti. Kagaya nung ginagawa ni Duterte, pag hindi niya gusto, ABS-CBN, yung Rappler, hinaharas niya. Sila Maria Ressa ng Rappler, maraming kaso na isinasampa. Si Ilayla de Lima, pinakulong ni Duterte, di ba? Ganyan kasi ang ugali ni Canor Duterte. Ngayon, binabanatan naman siya ng Marcos Romualdez. Wala siya magawa, nanggigigil siya. Binantaan niya pa ng pagpatay, papatayin niya si Franz Castro. At sinabi yan ni Canor Duterte sa SMNI. Kaya tignan mo yan. Tapos yung si Kibuloy na yan, na sinasabing hindi naman daw kanyang SMNI, nanluloko ka pa. Diba? Sabi mong ganyan. Sinasabi na nga nila Mike Abe, yung mga dati niyang talent dyan. Binubulgar yan si Kibuloy. At yung si Kibuloy, wanted yan sa Federal Bureau of Investigation. Dapat nga yan dinadampot siya ng US and extradite na yan. Kasi matindi po ang kaso niyan ni Kibuloy sa United States O di ba? Makita mo yung SMNI, yung kawalangyaan ng channel na yan, pati yung mga yang Badoy na yan, yang Kairik Celis na yan na napakahambog. O di ba? O peking NPA pala yan, sabi mga kasama, peking NPA yan. O di ba? Isipin nyo kung ano sinasabi. O tapos alam nyo, sa totoo, ang layo talaga ng SMNI sa ABS-CBN. Ano? Malayong-malayo O kaya nga, baka nga si mabubuhay uli si Cardo. Si Cardo ng Batang Quiapo. Tama ba yon? Hindi. Ano ba yung kay Cardo? Ano bang palabas yon? Batang Quiapo ba yon? Hindi na ako, nakalimutan ko na. Hener Talusig, ABS-CBN.
And Happy New Year, Kulex. Oo nga eh. Puro kayo ABS-CBN. Wala bang boboto ng SMNI dito? Wala yatang pulahaw dito. Dutards dito. Wala boboto ng ano rito. SMNI. ICC in, SMNI out. Pwede rin. ICC naman daw. Di ba? Ramon Salvadora. Puro intriga kayo. Abay, wala naman intriga dito, Ramon, di ba? Salvadora. May sinabi ba tayo intriga? Lahat ng sinasabi natin totoo. Propagandista ba yan ng China? Yes, yung SMNI. Yan ba'y pugad ng fake news at red tagging? Yes. Kaya nga nakakulong na yan si Badoy tsaka si Celis. Nakakulong yan sa Kongreso, di ba? Yan bang ABS-CBN? Sino ba host dyan? Di ba si Kibuloy? Na wanted sa Amerika ng mga rape, mga akusasyon sa kanya ng mga rape, molestya ng bata, isipin niyo yan, pastor yan. Di ba, panluluko sa tao. May-ari ng kaluluwa, kayo naman, kitang-kita nyo na. At yan si Kanor naman, si Duterte, nakita nyo naman. Iniimbestiga ng ICC yan. Si Inday Taco naman, nakita nyo naman. Matakaw sa pera, di ba? Nabuking na Walang intriga dyan. Lahat yan ay pawang katotohanan lamang po. Ramona Salvador. Kahit masaktan kayo, yan ang totoo. Di ba? Tama ba tayo? Ganyan naman tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Wala tayong fake news dito. Sunny Mortel, forever, ABS-CBN. Hinahanap ko kung sinong boboto sa SMNI. Walang bumoboto. Emily Sioson Romero, ABS-CBN. Ako, tingnan natin. Baka mababalik nga sila. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. May positive, may negative yan. ABS-CBN in, sabi ni Luisa De Palma. Yan. Ganda ng ating usapan. Gamit ni Villar. Gamit ni Villar yung air, yung, anong tawag doon? Yung, ano bang technical term doon? Yung pinaka-ano nila. Yung ere, gamit ng all TV, yung frequency. Yung frequency gamit ng all TV na nalugi. Sabi nalugi daw. Kasi nga hindi nga nag-click yung mga palabas nila Villar ng all TV. Kasi iba talaga ang creativity ng Kapamilya Network. Kapamilya Kabunyog Network. Di ba? Pag nagbukas ang ABS-CBN, apply tayong extra ni Coco Martin. Hindi na ang probinsyano, di ba? Ano kayang na diyan, Ang pagbabalik, di ba? Ng probinsyano, di ba? Nasa na ba? Ayan, nasa na ba yung mga maka-SMNI diyan? Pwede kayo mag-comment. Joey Castillo, mabuhay ang ICC. Ikulong si Duterte. Isara ang SMNI, Satanic Media Network Incorporated, sabi ni Joey Castillo, di ba? Abner Rentoria, yes to ABS. Shin Suba, puro yabang, kunwari, napakatalino ng chismosong maingay. Huwag ka nang manood, Shin Suba. Lahat naman ng vlog ko, nanonood ka. Di ba? Chill lang naman kami dito, kaya mo manood. Manood ka sa mga gusto mong vlogger kung gusto mo, di ba? Basta tayo, wala tayong fake news mga kabunyog, mga kababayan. Porfiria La Canaria, FBI in, SMNI out. Mas matindi yan kung FBI in yan. Extradition na po ni Kibulo yan, di ba? Elena Chua, frequency. Salamat Elena Chua, and then Elena Pabon, frequency. Na-lost ako kanina, lost for words. Antonio Ricardo Prutos, good evening kabunyog, watching from Baybay City, Leyte. Hello sa mga taga Leyte, Dami tayong kabunyog dyan. Angel de la Guardia, both SMNI, ibalik sa impyerno. Ibalik sa impyerno. Pwede naman, di ba? Sangayon ako doon, Angel de la Guardia. Ikaw talaga. JR Ano Sales, good evening Kulex, watching you from Katarman, Northern Samar. Maraming mga dito mga waray-waray Samar Leyte waray-waray. Kamusta kayo dyan? Kalion siya bayan ng Kalbayog Dads, sila Kabunyog Dads ng Katbalogan, di ba? Marami tayong kabunyog dyan sa Kalbayog at Katbalogan, Samar, at kahit dyan sa Northern Samar, marami tayong kabunyog dyan, di ba?
Hindi ko mabasa lahat ang inyong mga mga inyong mga comment eh. Ganda ng ating usapan, no? Good evening Sir Kulex mga kabunyog. Oh. Rodrigo Senior, sabi ni Enrique Kilanita. Ayun, Enrique Kilanita. Salamat. Rodrigo, Cebu ba Ma'am Mirna? O sabi ni Ma'am Mirna Aquino taga Cebu si Enrique Kilanita. Salamat mga kaigsuon sa Cebu, no? Sana'y magkita-kita tayo. Oh, Happy New Year sa inyo mga kabunyog sa Cebu, sa Bohol at sa Central Visayas, di ba? Rodrigo Senior Ignacio, buksan ng ABS-CBN, ikulong si Duterte at Kibuloy. Evangeline Salibay, shout out po, watching from Mindanao. Wow, Evangeline Salibay, isang ka sa Mindanao, kabunyog, no? Kontakin kanila kabunyog, June Benitez dyan. Ernesto Plata, watching from Batangas. Abay, Batanggenyo, good evening, Sir Kulex, sabi ni Ernesto Plata. Brenda R. Ortiz, waray-waray man. Waray-waray talaga. O, huwag kayong magpapaputok, kasi ingat-ingat lang. Huwag magpapaputok, di ba? Magpaputok na lang tayo ng katotohanan. Ano? At huwag takasan ng mga inaanak. Kahit 20, kahit 30 pesos, bigyan natin. Ano? O kaya naman, bigyan natin ng magagandang payo sa buhay ang ating mga inaanak. Alam niya, ang Pasko at Bagong Taon ay hindi naman yan puro tungkol sa pera o material na bagay. Diba? Ano yan tungkol sa ating kabutihang loob. Diba? Yung kabutihang loob sa ating mga puso, yan ang ating ibigay sa Pasko at sa darating na Bagong Taon at hindi lang Bagong Taon. Dapat araw-araw ay kumakampi tayo sa mabuti at totoo at katotohanan. Yun ang dapat natin kinakampihan. Diba? O, Roger Moore, shout out, kabunyog, Nabal, Biliran. Ako, Biliran, waray-waray pa rin. Nilusob tayo ng mga kabunyog na waray-waray dito. O, Roger Moore, nasa na ba yung mga boboto sa SMNI? Walang bumoboto dito, no? O, Ferdinand Galo, good evening everyone. O, di ba? Salamat, hanggang dito na lang ang ating vlog. Bitin na bitin tayo. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Bagong taon, mas matapang, mas makabayan, mas palaban. Mabuhay tayong lahat mga kabunyog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. O, shout out lang, Berting, Madarang, Criste, Senior, matapang mga iyan dahil may pinagmamalaki. Akala nila pwede nilang baliin ng batas. Aywan lang kung ano ang kahihinatnan nila sa mga darating na panahon. Sabi ni Berting, Madarang, Criste, Senior. Salamat po. Happy New Year. Tuloy ang laban. Biliran daw kausapin. Sige po, Roger More, kausapin kayo ng aming mga kabunyog. May Cebu City, sige, extend tayo konti. Vivian Iranya Pepito, maayong gabi, Sir Kulex, watching from Cebu City. God bless always, kabunyog. Kapamilya, kakampings, kabunyog. Kapamilya, kakampings, kababayan, kabunyog. Salamat, Vivian Iranya Pepito. Kukontakin kayo ng mga kabunyog dyan sa Cebu, nila Ma'am Mirna Aquino, nila kabunyog, Nick Lima ko, Bantugon Leon, Happy New Year everyone. MM Junior Magno, SMNI forever. May umabol na isa. May bumotong isa sa SMNI. God bless you na lang. Sana naman matauhang ka, kabayan, ano? SMNI forever daw, sabi niya. Natawa naman ako doon, may isang bumoto. Anyway, kalayaan nyo yan. Malaya tayo sa ating opinion. Hanggang dito na lang ating vlog. Na-extend tayo. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Tuloy ang laban.